Sa Middle East nagtrabaho si Lorraine kahit na mahirap iwan ng anak at asawa. Gusto niya na may mapatunayan sa biyanan na hindi siya basta palamunin lang ng anak nito. May kaya ang asawa niya at ang pamilya nito. Dahilan para madala siyang makarinig ng pangahamak sa biyanan. At habang tinitiis ang lungkot at pangungulila sa mag-ama, isang balitang nakarating sa kanya mula sa kaibigan. May babae raw si Emil at pinabayaan nito ang nag-iisa nilang anak. Mula sa ibang bansa, tumawag siya sa asawa at doon niya nakumpirma na totoo ang sinabi ng kaibigan. Halos gumuho ang mundo niya. Sumunod pa ang pagkamatay daw ng anak nila matapos ang aksidente. Sa pagluluksa at pinagdaanan ni Lorraine, pinili niyang hindi na umuwi pa. Inilugmok niya ang sarili sa pagtatrabaho. At makalipas ang ilang taon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na bumalik sa Pilipinas. Sumalubong sa kanyang balitang naghihirap na ang asawa niya at ang pamilya nito. Nag-apply si Emil sa kumpanyang naging katas ng paghihirap niya sa ibang bansa at lihim na pagmamay-ari niya. At nakikipaglapit naman sa kanya ang dating biyanan at hipag, pero hindi na siya nagpauto katulad noon. Sa kanyang puso ay isinisisi niya sa pagkawala ng pinakamamahal niyang anak ay ang mga ito. Kaya gusto niyang ibalik lahat ng pinagdaanan niyang sakit at pighati. At doon niya nalaman ang tinatagong sekreto ng pamilya ng asawa at ng kabit nito. Good morning ho, Mama. Ano hong gusto niyo? Nakangiti si Lorraine sa biyanan na si Esmeralda na lumapit sa dining table. Sandali lang ho. Pinag-usod niya pa ito ng silya. Nakita niya ang pag-ismid ng biyanan ng okupahan yun. Pilit niya iyong binaliwala. Abala pa rin niya itong inaasikaso. Eto ho, gusto niyo? Ipaghiwa mo ko ng prutas. Sige ho, sandali lang. May pagmamadaling pumasok ng kusina si Lorraine. Ma'am, ako na pong magdadala niyan. Akmang kukunin ng kasambahay ang platong hawak niya. Ako naman ang magaan niyang tugon. Pero kanina pa po kayo maagang naghahanda ng almusal. Ngumiti siya sa kaharap. Ayos lang ho. Dapat lang ho na pagsilbihan ko kahit paano ang biyanan ko. Ilalabas ko na ho ito. Dagdag niya at muling bumalik sa lamesa. Mama, heto na ho. Tiningala ni Esmeralda ang manugang. Kunin mo sa kwarto ko ang gamot ko. Oho. Bago umakyat sa hagdan si Lorraine, ay nakangiting sinulyapan niya ang 2 taong gulang na anak na nasa crib at natutulog. Good morning. Bati niya sa asawang si Emil nang makasalubong niya sa hagdan. Kumunot ang noo nito bago siya pinakatitigan. Bakit? Walang ideya niyang tanong. Ano ba yung itsura mo? Nahagod niya ang buhok. Ang aga-aga mukha ka ng pagod. Ano bang pinaggagawa mo? Tumulong ako sa paghahanda ng almusal. Ayusin mo nga yung sarili mo. Susunduin ko ang sekretarya ko at chismosa yon. Baka ipagkalat niya sa kumpanya yung itsura mo. Napakurap si Lorraine nang lampasan ni Emil. Itinuon ito ang atensyon sa hawak na cellphone. Lihim ang pagbuntong hininga niya. Mama, humalik si Emil sa ina bago umupo sa silya. Kamusta ang kumpanya? Tanong ng ginang. Kailangan naming makahanap ng big clients at investors. Hindi pwedeng malugi ang kumpanya natin, kaya ayusin mo yan, Emil. Yes, Mama. Siya nga pala. Huminto si Esmeralda sa pagkain. Nakita mo ba ang asawa mo? Agad na sumama ang anyo ni Emil. Noong isang araw, nakita siya ng mga amiga ko. Tinatanong ako kung kinakawawa ba natin yung si Lorraine. Sabihin mo nga na mag-ayos naman siya. Aba, baka kung anong isipin ng mga tao riyan. Baka akalain ginagawa natin siyang alila. Sumimsim ng kape si Emil bago sumagot. I don't know what's wrong with that woman, Mama. Sarili na nga lang ang iintindihin, hindi pa magawa. Nandito na nga lang siya sa bahay maghapon, hindi pa ayusin ang sarili. Parang walang napupuna ang ibang tao sa atin. Patuloy ni Esmeralda. Dahan-dahan ang naging hakbang ni Lorraine habang naririnig ang asawa at biyanan. Hindi na nga nagtatrabaho at palamunin na nga lang simula ng ikasal sa'yo. Simpleng pag-aayos lang ng sarili, hindi pa magawa. Ubod ng tamad yung asawa mo. Huwag kayong mag-alala, Mama. Pagsasabihan ko, ayoko rin nang may mapupuna ang mga tao sa naging asawa ko. Baka isipin nila kung kanino lang ako pumatol. Ewan ko ba naman sa'yo, Emil?
Ang dami mong pagpipilian noon dyan ka pa bumagsak sa isang pobreng empleyado na nagtatrabaho pa sa HR department. Tapos na yun, Mama. Wala na ako magagawa, nagkaroon kami ng anak. Pigil-pigil ni Lorraine ang mga luha. Naalala niya kung paano siya noong masuyong ligawan ni Emil. Ipinangako nito ang magandang buhay sa kanya, pero malayo naman ang ibinigay ngayong mag-asawa na sila. Lorraine, ang tagal naman ng gamot ko! Sigaw ni Esmeralda, kaya lang siya nagising sa pagkakatayo niya. Nandiyan na po, Mama. Pinunasan niya ang mga luha bago mabilis na bumaba ng hagdan. Nang makalapit sa mesa, pilit pa rin siyang ngumiti. Iniabot sa biyanan ng gamot nito. Nasaan ang tubig? Tanong pa nito kahit na kayang-kayang abutin ang baso. Heto ho. Nang humakbang, nakita niya ang pagpilig ng ulo ni Emil na tila nadismaya na muli siyang makita. Tubig niyo ho, Mama. Ibinigay niya ang isang basong tubig dito. Nasulyapan ni Lorraine ang tumayong asawa. Mauna na ako sa kumpanya, Ma. Paalam nito na hindi man lang siya pinagkaabalahang tapunan ng tingin. Tinanaw na lang niya ito na sinalubong ang dumating na sekretarya at naglakad na palabas ng bahay. Umakyat ka nga sa kwarto ko. Linisin mo ang lamesa ko. Walang pasubaling utos ng biyanan na ikinalinga niya rito. Tiningnan niya ang nananatiling mahimbing na tulog na anak. Ayaw mo? Seryosong tanong ng ina ng asawa sa kanya. Hindi kita uutusan kung may tiwala ako sa mga kasambahay dito. Marami akong mamahaling alahas na naroon. Baka nakawan ako. Pauna na Esmeralda. At saka wala ka namang gagawin, hindi ba? Seryosong napatitig siya sa biyanan. Sa mga mata ba nito'y wala siyang ginagawa sa loob ng bahay? Habang halos hindi na mabilang sa mga kamay niya ang utos nito. Umiwas lang siya ng tingin nang tumayo ang ina ng asawa. May gusto kang sabihin? Marahan siyang umiling. Wala ho. Basta, ipunin mo ang mga alahas ko at huwag mo nang subukang mangupit dahil bilang ko yon. At pagkatapos mo, sa banyo ko ikaw dumiretso. Eskubahin mo ang sahig at toilet bowl. Puntahan mo ako sa garden kapag tapos ka na. Pero bago yon, ligpitin mo muna ang pinagkainan. Mahabang instruction ito. Malakas pang binuksan ng biyanan ang abaniko na hawak bago umalis. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. At nang akmang liligpitin ang mga plato, umiyak naman ang anak niya. Nandiyan na si Mama. Binuhat niya ang batang babae at niyakap pagkatapos ay napatitig lang sa kawalan. Parang mas lalo niyang naramdaman ang pagod at nakakalungkot na hindi man lang iyon nakita ng biyanan o kahit ng asawa. Ano bang ginagawa mo? Naglilinis ako ng banyo ni Mama. Hay, hanggang ngayon kasambahay pa rin ang turing sa'yo ng bruha mong biyanan. Huminto si Lorraine sa buong puwersang paggudgod sa sahig. Sa isang kamay, hawak niya ang cellphone na nakatapat sa kanyang tenga. At naroon sa kabilang linya ang kaibigan na si Floribet. Hindi natin alam kung bukas magugunaw na ang mundo. Tapos hindi pa siya nagbabago. Floribet, ito lang naman ang maitutulong ko sa bahay. Nandun na nga ako, Lorraine. Pero mas marami ka pang trabaho kaysa sa mga kasambahay dyan. At saka nanay ka ni Aya. Alam ba nila kung gaano kahirap mag-alaga ng bata? Natigilan naman siya. Gamit ang isang braso, pinunasan niya ang pawis sa noo. Ano bang magagawa ko? Kailangan ko makisama at makibagay. Lalo na't narito kaming nakapisan kay Mama. Simula nang ikasal kayo, inalila ka na ng biyanan mo at walang sinasabi si Emil tungkol dyan. Ano bang klase siyang asawa? Sandaling napabuntong hininga si Lorraine. Bakit ka ba napatawag? Pag-iiba niya ng topic. Aalokin sana kita ng trabaho. Napakunot noo siya. Gusto mong sumamang mag-apply sa UAE? Mas maganda na magtrabaho ka sa iba. May bayad pa kaysa dyan sa bahay ng biyanan mo. Kung hindi tayo makakahanap ng investors, sa susunod na buwan, pwedeng mabankrupt ang kumpanya. Kaharap ni Lorraine ang biyanan at ang problemadong asawa sa hapagkainan para maghapunan. Hindi ba'y sabi ko sa iyo kailangan mong ayusin yan? Bakit umabot sa bankruptcy? Sunod na tanong ni Esmeralda na nasa po ang noo. Naaawa naman niyang tiningnan si Emil. Ayos ka lang ba? Ano sa tingin mo? Inis nitong baling sa kanya. Tingin mo magiging maayos ako? Kapag nabankrupt ang kumpanya, anong susuporta ko kay Aya? Naiintindihan kita.
Ayokong mumurahing gatas ang ipainom sa kanya. Ano na lang ang iisipin ng iba dyan? Kumurap ang mga mata ni Lorraine. Hindi pwedeng hindi ko siya maipasok sa eksklusibong eskwelahan kung nasaan ang mga anak ng kaibigan ko. Pinagmasdan niya si Emil at bakit pakiramdam niya hindi sa anak nila ito tunay na nagmamalasakit. Malinaw namang mas iniisip nito ang sasabihin at iisipin ng mga nakapaligid sa kanila at higit ang makipagkompetensya. Tama ka anak, hindi rin pwedeng malaman ng mga amiga ko na mababangkrap na ang kumpanya natin. Baka hindi na nila ako isama sa mga travel nila abroad at isipin na wala akong ibabayad. Walang emosyon na sinulyapan ni Lorraine ng biyanan na nababahala ang anyo at hindi siya nagkamali na malaki ang naman ng ugali ni Emil sa ina. Lahat ng hindi magandang ugali ng biyanan kuhang-kuha ng kanyang asawa. 12:00 na ng gabi nang makaakyat si Lorraine sa kwarto matapos niyang tulungan ng nag-iisa na lang nakasambahay sa kanila. Dahil otomatikong nagtanggal ang biyanan niya ng mga tauhan sa pamamahay nila para mabawasan ang papasahurin kaya mas lalong nadagdagan ang kanya mga gawain. Nang magbukas ang pinto, naroon ang problemado pa rin si Emil. Sapo ang ulo habang nakaharap sa laptop. Emil, please lang may iniisip ako. Baka makatulong ako. Sagot niya habang may alangang ngiti. Magkasalubong ang mga kilay nito nang tingalain siya. Anong may tutulong mo? Napakisap naman ang kanyang mga mata. Nakikita mo ba ang sarili mo, Lorraine? Anong tulong ang may bibigay mo sa akin? Walang-wala ka nga. Emil, aniya pero padabog nitong isinarado ang laptop at lumabas ng kwarto. Kinaumagahan ay nagmamadaling bumaba ng hagdan si Lorraine. Naroon ang umiiyak na anak sa sala at nakatayo sa crib. Sandali lang anak, magtitimpla lang ako ng gatas mo. Kinarga niya ito bago nagtungo sa mesang nasa sulok. Nang tingnan ng lalagyan ng gatas, natigilan siya. Manang? Ma'am Lorraine, nasan ho ang gatas ni Aya? Ubos na po ma'am. Yung nasa kusina ho. Wala na rin po ma'am. Sinulyapan niya ang anak na inaalog-alog niya dahil walang tigil sa pag-iyak. Sandali lang anak ha. Buhat niya ito nang magtungo sa kwarto. Sandaling ibinaba sa kama habang naghahanap ng pera sa gamit ng asawa. At nang walang makita, ay kinuha niya ang cellphone. Emil, busy ako. Ba't ba tawag ka ng tawag? Wala na kasing gatas ang anak natin. Ano ka ba naman, Lorraine? Yan lang iaasa mo pa rin sa akin. Gigilang boses nito at hindi man niya nakikita, alam niyang nandudumilat ang mata nito sa galit. Hindi naman siya tatawag kung may iniwan itong pambili. Kung sa bagay simulat sa pool nang ikasal sila, hindi siya nito inabutan ng pera. Habang buhay ka bang magiging pabigat sa akin? Dagdag pa ni Emil na kanyang ikinatigil. Sobra-sobra na ako sa problema rito sa kumpanya. Pasensya ka na, ako nang bahala. Huwag mong subukang manghiram ng pera sa kung kanino at baka pagchismisan nila tayo. Bilin pa nito bago pinatay ang tawag. Napapikit na lang si Lorraine at sa pagbukas ng mga mata, nasulyapan ng nakatulog na bata sa kakaiyak. Heto, tinanggap niya ang inabot ng kaibigan na kahon ng gatas at pera. Salamat Floribet, ibabalik ko rin to. Huwag mo na yang alalahanin, inaanak ko si Aya. Regalo ko na yan. Isa pa malaki ang pinadala ng kapatid ko. Pagtukoy nito sa nakakatandang kapatid na kasalukuyang nasa UAE. Nagkaroon kasi ng problema sa kumpanya ni Emil. Ganun ba? Nasaan ang biyanan mo? Hindi ko alam. Dala-dala niya ang lahat ng alahas at susi ng mga kotse. Alam kong marami kang iniisip ngayon, Lorraine. Pero gusto ulit kitang tanungin kung sasama ka bang mag-apply. Desidido na ako magtrabaho sa ibang bansa. Sasama ka ba? Kumurap ang mata niya sa tanong na iyon. May malaking oportunidad ang naroon. Isa pa para matapos na ang pangmamaliit sa inang biyanan at asawa mo. Kikita ka ng sarili mong pera. Sinulyapan niya ang buhat na anak. Ilang taon ka lang naman kapag nakaipon ka na ng sapat, di umuwi ka na. Pero pansamantala ipaalaga mo muna si Aya. Pag-iisipan ko, tanging naisagot niya. Salamat ulit sa daladala mo. Gabi na ay nasa sala pa si Lorraine para sadyang abangan ng asawa. Nang makapasok si Emil, binato nito ang bag. Pinulot niya iyon at lumapit dito. Buwisit na buhay to, reklamo ng asawa.
Ano bang nangyari? Anong nangyari? Sarkastikong ulit nito na may ngisi. Hanggang ngayon, wala pa rin ako mahanap na investor. Wala pa ring budget ang project ng kumpanya. At kung magpapatuloy ito, ipagbebenta na ng mga shareholder ang kanya-kanya nilang mga share. Napaatras siya ng lapitan ng galit na si Emil. At alam mo kung anong sunod na mangyari? Takot siyang umiling. Malulugi ang kumpanya. Mawawalan ako ng pera. Paghihirap na ako. Magtatrabaho ako. Lakas loob niyang putol dito. Napakunot noon naman si Emil. Magtatrabaho ako. May inaalok na trabaho sa akin si Floribet. Kaso sa ibang bansa. Sige, magtrabaho ka. Napatitig siya sa naging walang gatol na sagot ng asawa. Tila nga huminahon pa ito. Inayos nito ang suot at tumango-tango. Maganda yung naisip mo, Lorraine. Pero paano ang anak natin? Ako nang bahala sa kanya. Pinagmasdan niya ang tila nakakita ng liwanag na si Emil. Ako nang bahala sa anak ko. Oras naman na siguro para ikaw naman ang magtrabaho. Ikaw naman ang magsakripisyo. Ikaw naman ang mag-akyat ng pera. Kaya payag ako na magtrabaho ka sa ibang bansa. Mabigat ang pagtango niya. Ni hindi man lang niya kasi nakitaan ng kahit anong alinlangan o lungkot ang asawa. Hindi biro ang pagtatrabaho sa ibang bansa, lalo na't milya-milyang magiging layo niya. Kaya bakit ang bilis nitong magdesisyon na hayaan siyang magtrabaho sa abroad? At hindi man lang siya pinigilan. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang cellphone bago tinapat sa tenga. Lorraine, bungad ni Floribet. Sinulyapan niya si Emil na nakahiga na sa kama. Mahimbing na natutulog matapos niyang sabihin ng tungkol sa pagtatrabaho niya sa abroad. Payag na ako. Nababasag na tinig niyang sabi. Sasama ka na sa pagtatrabaho sa ibang bansa? Tumango siya habang pigil ang luha. Oo, kahit mahirap. Anak, babalik din si mama ha? Halos hindi rin mabitiwan ni Lorraine ang buhat na umiiyak na bata habang nagpapaalam. Mag-iipon lang ako pagkatapos babalik agad ako. Umiiyak na niyakap ni Lorraine ang anak bago inabot kay Emil. Kasalukuyan silang nasa airport. Emil, Anya, akmang yayapusin ito pero pasimpleng umiwas ang asawa. Mahuhuli ka na sa flight mo. Baka maiwan ka pa ng eroplano. Naiinip nitong wika. Pinagmasdan niya ang mag-ama at mabigat sa loob niyang iwan ng pamilya. Sige na Lorraine, baka masayang pang trabahong naghihintay sa'yo. Singit ng biyenan na nakahalukip-kip at walang emosyong pinanonood sila. Mag-iingat ho kayo rito mama. Oo na, magpadala ka kaagad. Tumango siya at muling sinulyapan ng anak na patuloy sa pag-iyak. May mga luhang hinalikan niya ito sa pisngi. Halika na Lorraine. Nilingan niya si Floribet na hila-hila ang sariling maleta. Sinulyapan niya ang asawa. Babalik ako. Tutulong ako sa iyo para sa pamilya natin. Hintayin niyo ako ni Aya ha? Oo na. Matabang na sagot nito. Hirap siyang tumalikod. Pigil-pigil niya ang sariling lingunin ng anak. Narinig pa rin ang pag-iyak habang naglalakad. Bago tuluyang pumila sa linya kung saan ang mga kapwa pasahero ay hindi rin niya natiis na hindi tignan ng kanyang mag-ama. Pero nag-ari ko ang mga kilay niya na wala na ang mga ito roon. Hindi man lang nagawang makipagplastikan ng biyenan at asawa mo. Saad ni Floribet nang makaupo sila sa eroplano. Bakit mo ba sila tinitiis? Seryoso niya itong nilinga. Dahil sa anak ko. Natahimik ang kaibigan. Gusto ko na magkaroon siya ng buong pamilya. Ayoko siyang matulad sa akin na maagang nawalan ng tatay. Siguradong maiintindihan mo rin ako kapag nagkaroon ka na ng anak, Floribet. Pipiliin mo kung anong pilit kong pinipili. Umiti ito ng malungkot bago hinawakan ng kamay niya. Magtatrabaho ko para mapatunayan ko kay mama at kay Emil na may maitutulong ako sa pamilya namin. Bibigyan ko ng magandang buhay si Aya galing sa sarili kong sikap. Tama, hahanap tayo ng magandang trabaho at pagbalik natin sa Pilipinas mayaman na tayo. Pagpapalakas loob sa kanya ng kaibigan, tumango siya at ngumiti. Konting tiis lang, mabilis din nilipas sa mga araw pagkatapos makakasama na rin niya ang anak niya. Hello Emil? Nakangiti si Lorraine habang hawak ang telepono. Swerteng nakapasok sila sa isang consulting firm sa UAE at may ilang buwan na siyang nagtatrabaho bilang office staff.
Masasabi niyang kahit malungkot at naninibago, bawing-bawi naman iyon sa malaking sahod. Marami-rami na rin siyang naiipon para sa anak niya. Emil? Ma'am Lorraine, si Luisa po ito. Manang, bati niya sa kasambahay na naging tagapag-alaga ni Aya. Kamusta ho kayo? Maayos naman po, kayo po riyan. Kinakaya naman ho manang, si Aya ho. Katutulog lang po ng bata. Ganoon ho ba? Salamat ho sa pag-aalaga niyo sa anak ko, Manang Luisa. Si Emil ho pala. Sandaling hindi nakakibo ang kasambahay. Manang? Ma'am, may ilang araw na pong hindi nauwi si Sir Emil dito sa bahay. Ho? Ang alam niya, tuluyan nang nabankrupt ang kumpanya ng asawa. Wala na itong masyadong pinagkakaabalahan para hindi manatili sa kanilang bahay. Si Lorraine ba yan? Narinig niya sa kabilang linya ang boses ng biyanan. Sige ho manang, pakibigay kay mama. Opo ma'am. May ilang segundo bago niya narinig ang boses ng biyanan. Oh, kailan ka magpapadala? Mama, kapapadala ko lang ho nung 1 linggo. Alam mo ba kung gaano kamahal ang bilihin dito? Sige ho, nasaan ho si Emil? Hello mama? Napatingin siya sa telepono nang mawala sa linya ang biyanan. Napapikit siya sa inis nang mapagtantong binabaan siya nito ng tawag. Lorraine? Napatingin siya kay Floribet na katabi niya sa silya. May alangan ng mukha nito kaya siya napakunot noo. Anong problema? Hindi ba hinahanap mo si Emil? Tumango siya. Inabot nito ang cellphone na sinilip naman niya at napakurap ang mga mata niya nang makita ang litrato ng asawa na may kaakbay na babae. Nakita siya ng kapatid ko na nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas. May kasamang ibang babae. Alangang pagbibigay alam ng kaibigan. Kinuha niya ang cellphone at pinakatitigan. Abot-abot ang tahip ng dibdib niya habang nanginginig ang laman. Kaya ba lagi siyang wala sa bahay? Dahil yan ang inaatupag niya? Gigil niyang tanong. Nang makauwi sa inuupahang apartment si Lorraine, halos mapudpod ang daliri niya kakatawag sa asawa. Halos hindi niya magawang maupo hanggat hindi ito nakakausap. Ano, nakontak mo na ba si Emil? Hindi niya sinasagot. Inis niyang hinawi ang buhok at padabog na ibinaba ang hawak na cellphone sa mesa. Sinulyapan niya ang kaibigan. Agad niya itong hinarap. Pwede bang makiusap sa kapatid mo? Tungkol saan? Sundan niya ang asawa ko at alamin niya kung may babae talagang walang yang yun. O sige, sasabihin ko. Pero paano kapag nalaman mo na may babae nga ang asawa mo? Malalim ang naging paghinga niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano magagawa ko. Sapo-sapo ni Lorraine ang noo nang lumabas ng opisina. Mas lalo siyang napapagod sa tuwing naiisip ang asawang nagloloko. Idagdag pa ang anak na naiwan sa Pilipinas. Hanggang ngayon ay hindi pa niya nakakausap ang ama nito. Lorraine, walang ideya niyang nilinga ang humabol sa kaibigan. Yung tungkol sa inuutos mo sa kapatid ko, may balita na ba? May ilang linggo na niyang sinusundan si Emil, hindi ba? Oo, anong nalaman niya? Tumango ang kaibigan na ikinahinto niya. Confirm. Awang ang labi niya sa kumpirmasyon na yon. May babae nga ang asawa mo at kasama niya pa sa bahay. Otomatikong tumulo ang kanyang luha. Halos mabuwal siya sa kinatatayuan niya. Agad naman siyang inalalayan ni Floribet. Mga walang ya sila. Mariin niyang sambit ng makabawi. Nagpapakahirap ako sa pagkahid dito sa ibang bansa. Tapos ito ang igaganti nila sa akin. Dugtong niya habang nagpupuyos ang galit sa loob. Noon pa man wala akong bilib sa asawa mong yan, Lorraine. Wala siyang kwentang ama't asawa. Sagot ng kaibigan. Kukunin ko ang anak ko sa kanila. Matapang niyang desisyon nang maalala ang anak. Galit niyang pinunasan ng mga luha. Nangangatal niyang kinuha ang cellphone bago tinapat sa tenga. Sinong tinatawagan mo? Si Manang Luisa. Sasabihin ko na kunin niya si Aya. Hindi ko hahayaang mabuhay ang anak ko sa bahay kasama ang mga walang yang yun. Yun ang dapat. Sang-ayon ng kaibigan. Mahigpit niyang hinawakan ng cellphone. Hello, Manang. Ma'am? Napakunot noo siya nang marinig ang pag-iyak ng kasambahay. Manang? Ma'am, si Aya po. Dinapuan agad siya ng kaba. Anong nangyari sa anak ko? Nag-aalala niyang putol dito. Nakasama po siya sa aksidente.
Rinig niya ang nginig sa tinig nito. Aksidente? Mahina niyang ulit. Opo ma'am, wala na po si Aya. Ramdam niya ang panghihina sa narinig na balita hanggang sa magdilim ang kanyang paningin. Lorraine, sambit ng nag-aalalang si Floribet sa nahimatay na kaibigan. May mga luha si Lorraine nang magmulat at mapabalikwas. Ay anak ko. Otomatikong nilapitan siya ni Floribet. Huminahon ka muna Lorraine. Pagpapakalma nito sa kanya. Dinala na kita rito sa apartment mo. Ngayon ka lang nagkamalay. Doon lang niya napagtanto kung nasaan siya. At nang naalala ang balita sa anak, muling tumulo ang kanyang luha. Ano bang nangyari? Tanong ng kaibigan sa kanya. Natataranta niyang hinagilap ang cellphone at nang makita iyon sa katabing mesa, nagmamadali niyang tinapat iyon sa tenga. Manang, anong nangyari sa anak ko? Lorraine, naglinya ang noo niya nang ang marinig ay boses ng biyanan. Mama, nasan ho si Aya? Nakasama siya sa aksidente sa kotse. Bakit niyo siya pinabayaan? Anong pinabayaan? Galit na sagot nito. Ikaw ang wala rito, Lorraine. Umalis ho ako para magtrabaho. Matigas niyang katwiran. At sumasagot ka na. Lagi niyong sinasabi na palamunin lang ako. Kaya ako nag-ibang bansa para makatulong. Ang anak ko na nga lang ang iingatan niyo, hindi niyo pa nagawa para sa akin. Tuloy-tuloy ang mga luha niya sa magkahalong lungkot at galit. Huwag mo kaming sisihin. Ikaw ang nagkulang. Sagot ni Esmeralda. Nasaan ang magaling kong asawa? Matapang niyang tanong sa biyanan. At nasaan ang babae niya? Anong babae? Alam ko ang kabalastugan na ginagawa ng anak niyo. At hindi ako makapaniwalang aabot kayo sa pagkukonsinti sa kanya. Sumusobra ka ng babae ka. Kayo ang sobra. Galit niyang putol dito. Ang dami-dami kong tiniis sa inyong mag-ina. Ubus na ako sa inyo ni Emil. Kayo ang parusa sa buhay ko. Tuluyan nang lumabas ang nasa puso niyang matagal nang kinikimkim. Kung makakapasok lamang siya sa cellphone, gagawin niya para sabihin niyo ng harapan sa asawa at biyanan. Mayabang ka na ngayon dahil ano? May maipagmamalaki ka na? Sarkastiko nitong tanong. Oo, tiniis ko ang lahat para sa anak ko. Pero tapos na ako sa pagiging martir. Hindi ko na kayang pagpasensyahan ng tulad ninyong mag-ina. Hindi ko na maaatim na makasama ang mga katulad niyo sa buhay ko. Anong ibig mong sabihin? Makikipaghiwalay na ako sa walang kwenta niyong anak. Ibig sabihin hindi ka na rin magpapadala. Nababahala nitong tanong. Napangisi siya sa inis. Lalo niyo lang pinagmukhang pera ang sarili niyo. Natigilan naman si Esmeralda. Naturingang ina kayo ng asawa ko pero kahit sandali, hindi kayo naging pangalawang ina para sa akin. Kaya hindi kayo nararapat sa kahit ultimo 5 mula sa pinaghirapan ko. Simula ngayon, pinuputol ko na ang ugnayan ko sa inyo. Sa pagkawala ng anak ko, tapos na rin ang pagiging pamilya ko sa inyo. Lorraine! Mabilis niyang ibinaba ang cellphone sa magsasalita pang biyanan. Halos malukot ang mukha niya nang umiiyak na lingain ng kaibigan. Wala na si Aya, Floribet. Ano? Paano nangyari yun? Pinabayaan nila ang anak ko. Hindi nila iningatan si Aya katulad ng ginawa nila sa akin at hindi ko sila mapapatawad. Anak ko, patawarin mo si Mama. Napatingala siya sa itaas. Niyakap siya ng kaibigan. May awa ang Diyos, Lorraine. Hindi kanya pababayaan. At sa puso mo, naroon at hindi kailanman mawawala si Aya. Matapos ang masalimuot na parte ng buhay niyang yun, isinubsob niya ang sarili sa trabaho. Umaga at gabi, ginawa niyang abala ang sarili para makalimutan ng lungkot at pagkadurog, buhat sa pagkawala ng pinakamamahal na anak. Lorraine, lahat ng gugustuhin mo ngayon mabibili mo na. Kaharap ni Lorraine si Floribet sa loob ng bagong bahay na nabili niya sa UAE. Nakangiting hawak niya ang baso ng wine bago tumungga. Inaani mo na ang bunga ng matyaga mong pagtatrabaho. Ginagawa ko ang lahat ng to para kay Aya. Kahit hindi ko man siya kasama, alam kong nakikita niya ako mula sa itaas. Kamusta na nga pala ang annulment mo kay Emil? Biglang naitanong ng kaibigan. Tumikwas agad ang isa niyang kilay. Malapit nang mapawalang bisa ang kasal namin. Yun ang hinihintay ko. Sa wakas naman, at tuluyan ka nang makakawala sa lalaking yun. At sigurado pag nakita ka niya ngayon,
Magsisisi na lang ang magagawa niya. May pagmamalaki siyang tinignan ni Floribet. Mas lalo ka lang gumanda. Maliit ang naging ngiti ni Lorraine at tinignan ang refleksyon mula sa salamin na dingding. Simula sa mahaba at nakaladlad niyang itim na buhok, simpleng kolorete sa muka at mga gintong alahas na suot-suot. Sa ilang taon na lumipas, inalagaan niya ang sarili na may ilang taon niyang piniling wag unahin. Nagpapahiwatig na nga sa'yo yung Filipino-Emirati nating kaibigan. Nakangiti pang segunda nito. Alam mo namang hindi yan ang nasa isip ko. Seryoso niyang tugon bago tinanaw ang mahabang swimming pool sa labas. Plano kong umuwi ng Pilipinas kapag natapos na lahat ng kailangan ko. Napakunot noo si Floribet. Siya naman ay ngumiti at muling tumungga ng wine. Welcome home! Napangiti si Lorraine nang marinig iyon mula sa mga nakangiting crew nang lumapag ang eroplano. Suot na niya ang sunglasses habang tulak-tulak ang cart luggage sa loob ng airport. Nakauwi na tayo, Lorraine. Hindi ba ang bilis lang ng 5 taon? Saad ni Floribet, nakasabay niyang naglalakad. Tama ka, ang Pilipinas pa rin ang makakapagbigay ng pakiramdam ng isang tahanan. Sang-ayon naman niya. Ma'am Lorraine! Tiningnan niya ang palapit na dating kasambahay na si Luisa. Hinagod siya ng tingin nito mula ulo hanggang paa. Ma'am, ang laki-laki na po ng pinagbago ninyo. Mas lalo kayong gumanda. Hawak-hawak siya nito sa kamay habang namamangha siyang pinagmamasdan. Ang sosyal-sosyal niyong tignan. Parang lahat ng suot niyo mamahalin. Hindi naman ho. Nakangiti niyang sagot bago naging seryoso ang anyo. Salamat nga ho pala sa pagpayag niyo na samahan ako sa puntod ng anak ko. Naging garalagalang kanyang boses nang maalala ang naging inspirasyon niya. Siyempre naman po, ito na lang ang maitutulong ko sa inyo. Bago pa tuluyang maiyak, binalingan niya na si Floribet. Sasama ka ba? Oo naman, gusto ko ring makita ang inaanak ko. Sabay-sabay silang lumabas ng airport. Agad na may humintong magarang sasakyan sa tapat nila. Ma'am, sa inyo po ito? Tanong ng bilib na si Luisa. Oho, sumakay na kayo. Tinulungan siya ng driver na ilagay ang maleta at ilang gamit. Bago pumasok sa sasakyan, nilibot niya ang paningin sa paligid. Nandito na siya sa bansa na minsan niyang iniwan para magtrabaho. Kahit ang lugar na ito ay puno ng masasakit na alaala, narito ang alaala ng namayapa niyang anak. Halos mapaluhod si Lorraine sa tapat ng isang lapida. Umaagos ang mga luha niya nang haplusin ang pangalan ng bata. Aya, patawarin mo ko. Ngayon lang si Mama. Alalay siya ni Floribet na umiiyak din. Patawarin mo ko, anak. Tanging paghingi ng tawad ang lumalabas sa kanyang bibig. Pakiramdam niya sa kagustuhan niyang mabigyan ito ng magandang buhay at makatulong sa noon ay problemadong asawa. Hindi man lang niya ito nakasama bago bawiin sa kanya. Nangihinayang siya dahil walang kwentang ama ang napag-iwanan niya kay Aya. Mahal na mahal kita, anak. Halos yakapin niya ang lapida habang punong-puno ng mga luha. Hindi na sana siya umalis dahil walang makakatapat na salapi sa sandaling makakapiling niya ang anak niya. Isang gabi po nang umalis si Sir Emil at ang babae niya kasama si Aya. Nabangga po ang sinasakyan nila at ang bata lang ang hindi nakaligtas. Pagbibigay alam ni Luisa na ikinatalim ng mga mata ni Lorraine. Nakaharap sila sa puntod ng anak nang mahimasmasan siya. Katabi niya ang kaibigan at si Manang Luisa. Nanginginig niyang kinuyom ang kamao. Puno ng suklam siyang tumitig sa di kalayuan. Magbabayad sila. Kung noon nagawa kong palampasin ang kasalanan nila sa aking mag-ina. Pero hindi ang pagiging pabaya nila sa anak ko. Magbabayad sila sa paraan na hindi nila gugustuhin. Gagawin kong masahol pa sa ilalim ng lupa ang buhay nila nang hindi nila alam na ako ang may gawa. Ngayon, ako mismo ang gagawa ng kapalaran nila. Desidido niyang sabi. Anong ibig mong sabihin, Lorraine? Seryoso siyang umisi. Hindi lang siya narito para magbakasyon. May mas malalim pang dahilan. At iyon ang pagbabayarin ng mga taong dahilan na pagkawala ng pinakamamahal niyang anak. Tumayo si Lorraine at nagbaling sa kasambahay. May koneksyon pa ho ba kayo kay Esmeralda? Opo. Ipaalam niyo ho sa kanya na nakauwi na ako. Lorraine,
Sambit ng kaibigan na may pag-aalala. Maliit siyang umiti rito. Ayos lang, Floribet. Hindi na ako katulad nun. Hindi na nila ako maaapi. Taas noon niyang saad at sinuot ang sunglasses. Sa isa sa binili niyang bahay na nasa isang eksklusibong village, tumuloy si Lorraine pagkagaling sa sementeryo. Inayos niyang picture frame ng anak sa side table ng kama niya nang pumasok ang bagong kasambahay. "Ma'am, may babae po sa labas." "Sige ho, salamat." Sa veranda siya nagdiretso. Doon niya tanaw ang mataas na gate at napangisi siya nang marinig ang boses ng dating biyanan. "Lorraine! Manang!" "Ma'am, bubuksan ko na po ba yung gate?" Kaswal siyang umiling. "Pakikuha niyo na lang ho ako ng wine." Tumango ang kasambahay at umalis. "Lorraine!" Habang naririnig ang pamilyar na boses na yun, bumalik sa kanyang masamang pagtrato sa kanya ng ina ng dating asawa. Inukupahan niya ang silya at nang bumalik ang kasambahay dala ang baso ng wine, tinungga niya yun habang naririnig ang patuloy sa pagtawag ng ginang. "Nandyan ka ba, Lorraine?" "Pasalubong naman." Hirap na hirap si Esmeralda sa pagtingala sa mataas na tarangkahan. Pagod itong kumapit doon. "Niloko lang yata ako ni Luisa. Baka wala pa rito ang asawa ni Emil. At saka bahay kaya niya talaga to? Paano namang magkakaroon ng ganito ang katulad ni Lorraine?" Natigilan ito't napaatras nang biglang bumukas ang gate. "Lorraine!" Masayang bulalas ni Esmeralda. Akma itong yayakap nang umatras siya. "Nakauwi ka na pala, manugang ko." Dating manugang. Pagtatama niya rito, nakita niyang pag-ismid ng dating biyanan bago na mamanghang nagtanong. "Bahay mo ba to?" Humalukip-kip siya bago tumango. "Yes, isa lang ito sa properties na nabili ko. Mayroon din ako sa Tagaytay, sa Baguio, sa Cebu." Mabilis na dumikit si Esmeralda sa kanya. "Baka naman may bahay ka para sa amin. Nangungupahan lang kami ni Emil dito." Actually, kunwari siyang nag-isip. Puno naman ng pag-asa na nakatitig sa kanya si Esmeralda. Parang wala eh. Pasimple naman ang pag-ismid nito. "Bakit nga ulit kayo nandito?" Nang hindi sumagot ang dating biyanan, siya na rin ang sumagot. "Alam ko na. Para sa pasalubong, tama?" Sunod-sunod itong tumango. "Baka naman may dirhams ka pa riyan." Kinuha niya ang wallet. "Salamat naman." Sabik na wika ni Esmeralda habang abang na abang sa kanya. Sadya niyang hinulog ang 100 dirhams. Pasensya na. Kunwaring dispensa niya. Otomatikong pinulot iyon ng dating biyanan. Nang isarado niya ang wallet, nagtataka nitong sinalubong ang mga mata niya. "Eto lang?" Tanong ng dismayadong si Esmeralda. Inilapit ni Lorraine ang mukha rito. "Bakit? May patago ba kayo sa akin?" Ngumiti siya nang ilayo ang mukha niya. "Marami akong bahay pero nakakapanghinayang kung katulad ninyo ang titira doon. Hindi bagay sa isang tahanan ng katulad ninyo." "Anong sabi mo?" Akma nitong itataas ang kamay pero kusa ring natigilan. Ngumisi siya habang seryoso ang mga matang nakatitig sa dating biyanan. "Pera pa rin naman yan." Pagtukoy niya sa perang papel nitong hawak. "Pero kung gusto niyo pa ng dagdag, pwede kayong magtrabaho sa akin." "Trabaho? Sa'yo?" Ulit ni Esmeralda. Kaswal siyang tumango at inilabas ang maraming pera sa wallet. Lumaki naman ang mga mata nito. Anong trabaho?" "Lilinisin niyo ang kwarto ko. Huwag niyo nang isipin na manguha ng mga alahas ko. Dahil bilang ko yun. Pagkatapos, linisin niyo ang banyo ko. After that, sumunod kayo sa akin sa veranda." Sagot niya, katulad nung kung paano siya walang prenong utusan nito noon. Napangisi ang kaharap. "Ano kahilo?" Malawak siyang umiti at tumalikod. "Hoy Lorraine, bumalik ka rito. Mayabang ka ng babae ka." Sunod-sunod at inis na sigaw ng dating biyanan. Nang makapasok siya sa loob ng bahay, ay doon lang niya nahawakan ng mabigat na dibdib. Kontrol-kontrol niya ang luhang bumagsak. "Anak, gagawin ko ang lahat. Babalikan ko sila sa ginawa nilang kapabayaan sa'yo." Mahinang anya. Kalalabas lang ng elevator ng isang kumpanya si Lorraine nang matanaw ang mga nakapilang aplikante. Huminto ang paa niya nang makita ang pamilyar na muka. Napangisi siya ng hubari ng sunglasses na suot. Pinanood niya ito habang may kausap na babae. "Ano ka ba naman, Emil? Bakit kailangan nating magpakahirap na mag-apply sa dati mong kumpanya?
Kahit na nabankrupt na to dahil sa pamamahala mo, dapat kahit papaano binigyan kanila ng pwesto. Inis na kinamot ni Emil ang tenga bago gigil na humarap sa girlfriend nitong si Ingrid. Can you shut up? Wala ka namang naitutulong. Tumayo ka na lang dyan at maghintay na magkaroon ng trabaho. Nagtitimpi nitong sagot. Whatever. Umikot ang mga mata nito hanggang sa mahagip ng tingin si Lorraine. And who is she? Mataray na tanong ni Ingrid habang sinisipat ng tingin ng nasa di kalayuan. Inirapan naman ni Emil ang nobya bago sinundan ng tingin kung saan ang atensyon nito. Kumpiyansang naglakad si Lorraine palapit. Rinig niya ang ugong ng bulungan at puno iyon ng papuri sa kanya. Huminto ang paa niya sa tapat ng tigagal na si Emil. Hi, Anya. Lorraine? Maarting hinawakan niya ang sariling dibdib na tila na antig. Naaalala mo pa rin ako? Tanong niya. Sino siya, Emil? Nag-iba agad ang timpla ng babaeng katabi nito nang sulyapan niya. At nang umabresyete ito sa dati niyang asawa, ay mas tumamis ang ngiti niya. Hindi niya pwedeng makalimutan ang mukha nito dahil ito ang babaeng kaakbay noon ni Emil sa litrato. Ako si Lorraine, ang ex-wife ni Emil. Muli niyang sinulyapan ang dating asawa. Is that true? Ikaw ang asawa niya? Dating asawa. Pagtatama niya rito. Seryoso siyang lumapit sa babae at pinakatitigan nito. Nakatago sa mga mata nito ang takot at pag-aalala. Wala kang dapat ipag-alala na nandito na ako. Alam mo kung bakit? Tanong niya rito. Pinagsisisihan kong nakilala at pinakasalan ko siya. Dahil ang mga katulad niya, dapat isinusuka. Sadya niyang inihinto ang mga mata kay Emil na hindi siya matignan ng tuwid. Ano bang ginagawa mo dito, Lorraine? Tanong ng dating asawa. Wala naman. May kakilala lang ako rito na binisita ko. Ikaw ba? Nakangiti niyang hinagod dito ng tingin mula ulo hanggang paa. Nag-iwas naman ng tingin ang napatiimbagang na si Emil. Tingnan mo nga naman ang ikot ng buhay. Ang dating may-ari ng kumpanya, heto't nakapila para maging isa na lang empleyado. Tumaltak siya ng sunod-sunod. Pwede ba umalis ka na lang? Singit ni Ingrid. Seryoso siyang sinalubong ang mga mata nito. At bakit ko gagawin yun? What did you say? Stop it. Pinigilan ni Emil ang nobya. Ngumiti naman si Lorraine. Bagay kayo ng girlfriend mo. Pareho kayong may attitude. I like that. Natahimik ang dalawang asar na asar sa kanya. Kunwari niyang tinanaw ang mahabang pila. Mukhang matatagalan pa kayo. Kakausapin ko sana ang kaibigan ko na nagtatrabaho rito. Talaga? Sagot agad ni Emil. Oo, ang kaso, maldita tong girlfriend mo. Bumaha ang lungkot sa anyo ng dating asawa. Napairap naman ang nobya nito habang siya ay nanatiling nakangiti. Kaya wag na lang. Lorraine, pinigilan siya sa braso ni Emil nang siya ay humakbang. Painosente ang anyo niya nang lingunin niya ito. Sana matulungan mo ko makakuha ng trabaho rito. Sinulyapan ni Lorraine ang kamay nitong nasa braso niya bago muling pinagtagpo ang kanilang tingin. Anong magandang nagawa mo para sa akin para tulungan kita? Natigilan si Emil at tila nag-isip. Napangiti siya dahil siguradong wala itong maalala na magandang nagawa para sa kanya. Hindi ba wala? And last time I check, wala na akong connection sa'yo. Inigkas ni Lorraine ang braso na kapit ng dating asawa. Sinuot ang sunglasses at diretsyong naglakad palabas ng kumpanya. Siniko naman gamit ang bag na naiinis na si Ingrid ang habol na tingin na si Emil sa dating asawa. You're both hired, Mr. Emil Insigne and Miss Ingrid Aquino. Napangiti si Emil habang kaharap ang bagong CEO ng kumpanya matapos ang ilang araw na paghihintay ng tawag. Salamat ho, sir. Akala ko hindi nyo na kami tatawagan. Nginitian nito ang tamad na si Ingrid. Huwag kayo sa akin magpasalamat. Actually, naka-blacklist ang mga pangalan nyo sa applicants list. Pero may kumuha sa inyo para magtrabaho rito. Tumayo ang lalaki mula sa silya. At hindi rin ako ang CEO. Naguluhan ang itsura ng dalawa hanggang sa marinig ng mga ito ang pagbukas ng pintuan. Nariyan na pala ang ating bagong Chief Executive Officer. Higit-higit ng magkasintahan ng hininga
habang naririnig ang tunog ng mula sa takong. "Hi there!" Bati ng pamilyar na boses. "Lorraine?" Hindi makapaniwala ang anyo ni Emil. "Ako nga," nakangiti niyang tugon. "You're the new CEO?" Tanong pa ni Ingrid. "I thought you were really that stupid dahil pinatulan mo ang dati kong asawa. Hindi naman pala ganun. Dahil tama ka ng sinabi, Ingrid." Nagtungo siya sa silya ng CEO nang ngiting-ngiting itinuro ng empleyadong naroon. Dahan-dahan niyang inukupahan ng silya at tiningnan ng dalawang nakatunghay. "Siya si Miss Lorraine Ann Capili, the newest Chief Executive Officer and the owner of this company." Pakilala pa ng empleyado sa kanila. Laglag ang panga ni Emil. Paanong ikaw ang naging CEO? Tila ayaw pa nitong maniwala. "Well, Mr. Insigne, bukod na si Miss Capili ang may pinakamalaking shares sa kumpanya, upon reviewing her successful business background back in the UAE, she has the potential to lead the company. Kaya unanimous ang desisyon ng lahat ng board na siya ang maging bagong CEO. Bago niya tuluyang nabili ang kumpanya." Nakangiting tumangutango si Lorraine. "Actually, nagkita na tayo last time, habang nakapila ka para mag-apply. Niluklok naman nila ako sa pwesto bilang CEO." Umigting ang panga ni Emil. May ngiti pa rin niyang ipinatong ang dalawang braso sa lamesa at tiningala ang dating asawa. "Ang gandang kwento, di ba?" Sarkastikong tanong niya dito. "What do you think, Ingrid?" Baling niya sa nobya ni Emil. Isang OFW na ng ibang bansa para kumayod sa pagtatrabaho. At ang magaling naman niyang asawa, nagbahay ng isang babaeng haliparot. Ngayon, isa ng may-ari ng kumpanya ang taong niloko nila. Kaswal siyang sumandal sa kinauupuan at dumikwatro. Hindi naman makatingin si Emil ng diretso sa kanya. "Then, why did you hire us?" Tanong ni Ingrid. Mas lalo siyang napangiti. "Bakit nga ba?" "Dahil nakakaawa kayo." Sadyang sinagot niya ang sariling tanong niya. "That's not true." "Umalis ka sa harapan ko, Ingrid. This is not your workplace." Awat niya agad at binuksan ang isang folder. "Let's go, Emil." Anito sa nobyo. "Sandali." Awat niya nang ialis ang likod sa upuan. Natigilan naman ang dalawa. Nakahawak si Ingrid sa braso ng dati niyang asawa. Sinulyapan niya ito. "Dito ka lang, Emil." "What the hell?" Bulalas ng nobya nito. "Dito magtatrabaho sa loob ng office ko si Emil." "No!" "Sige, pwede ko na rin kayong tanggalin ngayon." Prangka niyang sabi nang sumandal muli sa swivel chair. "Hindi siya magtatrabaho sa'yo." "At sinong masusunod sa ating dalawa, Ingrid?" Natigilan naman ito. "Ako ang magdedesisyon sa ganitong bagay. At kung noon, madali mong naagaw ang pagiging asawa ko, hindi ang pagiging CEO ko." Nakatitig si Lorraine dito nang ituro ang pinto. "Ngayon, lumabas ka ng opisina ko kung ayaw mong mawalan ng trabaho." "Fine! Umalis na tayo, Emil." "Hindi natin kailangan magtrabaho sa babaeng yan." Nang hilahin nito ang nobyo, hindi ito gumalaw. "What?" "Need this job." Pag-amin ni Emil. "No!" "I'm sorry, Ingrid." Isang sampal ang pinakawalan nito sa pisngi ni Emil na ikinangiti ni Lorraine. "Obviously, your ex-wife is making fun of you. And yet pipiliin mo pa rin na magtrabaho sa kanya. Kung ayaw mo magtrabaho, umalis ka." Singhal na ni Emil dito. Kaswal na pinanood niyang nagtatalong magkasintahan. "Aalis talaga ako." Nagdadabog na umalis si Ingrid na sinundan ng kanyang empleyado. Nang magsarado ang pinto, dahan-dahang bumaling ang dating asawa sa kanya. "Nangungulila lang ako sa inon kaya nagawa ko siyang patulan." Kumurap ang mga mata niya. "Pero Lorraine, hindi ko siya mahal." Umpisa na ng trabaho. "Lorraine, tumahimik ka." Galit siyang tumayo at nagbabaga ang mga matang pinakatitigan si Emil. "Hindi mo ko minahal, Emil. Wala ka ng pagpipilian noong dumating si Aya. Kaya mo lang ako pinakasalan." "Lorraine," nang lumapit ay malakas niya itong sinampiga. "Isa pang hakbang. Hindi ka na magigising sa gagawin ko sa'yo." Banta niya rito bago ibinilog ang kamao. Hindi naman na sinubukan ni Emil nang lumapit. Sinulyapan ni Lorraine ang lalagyan ng basura sa sulok ng opisina. "Magsimula ka na sa trabaho."
Pwede mong ibigay sa akin ang lahat ng paperworks. Natigilan ito nang siya ay ngumisi. Anong paperworks? Hindi mo ko pwedeng utusan kung anong tatrabahuhin mo, Emil. Kunin mo ang basurahan. What? Bingi ka ba? Inis niyang balik tanong. Gigil na huminga ng malalim si Emil. Kilos! Anya rito. Mabigat ang katawan nitong kinuha ang trash can. Sa lahat ng opisina rito sa kumpanya, kunin mo ang basurahan nila. Pero hindi yun ang trabaho ko. Pero iyon ang utos ko. Matatag niyang wika. Kung ayaw mo, pwede ka nang umalis. Inirapan ito ni Lorraine bago umupo sa silya. Gigil niyang hinawakan ng ballpen nang lumabas ang dating asawa. Kulang pa yan, Emil. Kausap niya sa sarili. Ingat po kayo sa pag-uwi, ma'am. Ngiti ang isinukli ni Lorraine sa mga nakakasabay na empleyado palabas ng kumpanya ng humapon. Ingat din kayo. Kaway niyang tugon sa mga ito. Napapreno ang mga paa niya at napangiti ng lumingon. Kanina ka pa dyan, ha? Nilingon siya ni Emil na naroon sa tumpok ng mga basura. Marumi ang suot nitong puting polo. Kailangan bukas segregated na yan para sa mga truck ng basura na dadaan. Kaswal niyang dagdag. Hindi ito sumagot at padabog na ibinaba ang itim na plastik ng basura. Emil, maarte niyang wika nang lumapit dito. Ginawa niyang malambot ang anyo nang tignan ang dating asawa. Kunwari pa siyang tumaltak. Ang dumi-dumi mo na tuloy. Tinaas niya ang kamay para punasan ang pisngi nito. Napangiti si Emil. Siya naman ay ngumisi at tinulak ang pisngi nitong hawak niya. Napaatras ang dating asawa. Nag-spray siya sa kamay ng alkohol na hawak at sinulya pa ng kaharap. Bilisan mo sa trabaho. Kapag hindi mo natapos yan, tatanggalin kita. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa bago tuluyang sumakay sa magarang kotse. Sa sementeryo ang diretsyo ni Lorraine. Ibinaba niya ang biniling bulaklak sa lapida ng anak. Kamusta ka na dyan sa langit, Aya? Si Mama Rito pinipilit maging maayos. Hanggang sa maalala niya ang dating asawa at biyanan. Pasensya ka na, anak, ha? Alam kong mali ang ginagawa ko sa papa at lola mo pero pinunasan niya ang pumatak na luha. Gusto ko lang mabawasan kahit konti yung bigat sa puso ko. Pinabayaan ka nila, anak. At bilang nanay mo, dapat ko silang pagbayarin. Kaya patawad, Aya. Hindi pa ako tapos sa pagpapahirap sa kanila. Nang makauwi at hindi pa man nakakalapit sa gate ng sariling bahay, tanaw niya na ang dating biyanan. Napahinga siya ng malalim. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Kausap niya sa sarili at inayos ang mahabang buhok. Seryoso niyang sinulyapan ng driver. Napasigaw si Esmeralda nang sadyang ipahinto niya ang sasakyan sa harapan nito. Nakangiti siyang bumaba at nasalubong ang nagliliwanag na muka ng nanay ni Emil. Good evening, my dearest ex-mother-in-law. Inis na hinampas nito ang hood ng kotse bago binulyawan ng driver na inutusan lang naman niya. Hindi ka ba marunong magpreno, ha? Humalukip-kip siya at sumeryoso. Ano ba kasing ginagawa ninyo sa oras na rito sa bahay ko? Nagtungo ito sa harap niya. Isa ka pa! Bakit mo ginawang basurero ang anak ko? Mas lalo lang siyang napangiti. Mrs. Insigne, wala naman tayong problema sa trabaho niya. Marangal ho ang trabahong yon. Ang totoo, mas malinis pa ang mga basurang yun kaysa sa anak niyo eh. At sa tingin niyo ba sa record niyang CEO na nag-bankrupt ang kumpanya, may kukuha pa sa kanya sa trabaho? Napatingin si Lorraine sa kanya na hinawakan ng dating biyanan. Bigyan mo naman ng magandang trabaho si Emil. Parang wala naman kayong pinagsamahan bilang mag-asawa. Tumawa siya ng hilaw at pilit na inalis ang kamay na hawak nito. Bulok ang pinagsamahan namin. Hindi nga ako tinuring o nirespeto man lang bilang asawa ng anak nyo nung nagsasama pa kami. Tapos ngayon, iyan ang sasabihin nyo sa akin? Mrs. Insigne, ilang taon na ba kayo at parang paatras ang edad nyo? Sobra ka na! Mas lalo siyang natawa nang mula sa maamong itsura, suminghalang kaharap. Sobra na ang sama ng ugali mo. Noon naman ay palamunin ka lang namin. Palamunin? Pikon na ulit ni Lorraine. Hindi niyo ba nakita ang pagsisilbi ko noon sa inyo? Tanong niya
habang gigil na nakikipagtitigan sa dating biyanan. Pinagsisilbihan ko kayo noon mula ulo hanggang paa. Kung kumakain man ako mula sa pera nyo, pinapantayan ko yun sa pagtatrabaho. At siguro naman sa ilang buwan kong walang hinto sa pagpapadala ng pera sa inyo noon. Hindi lang ako bayad na, sumobra pa. Kaya wala na akong utang sa inyo. Kayo ang mayroon pa. Hindi nito magawang sumagot sa kanyang mga sinabi. Napaatras si Esmeralda nang siya ay lumapit. Kaya wala kayong karapatan na magpunta dito at humiling ng kung ano-ano. Wala akong utang na loob sa inyo. Umalis na kayo hanggat napipigilan ko pa ang sarili ko ngayong saktan ng katulad niyong matandang walang kinatandaan. Itinaas niya ang palad. Napasigaw naman ang dating biyanan sa takot at nagmamadaling umalis. Seryosong pinanood niya ito habang palayo. Lorraine, napalingon siya sa bumukas na gate. Naroon si Floribet. Nilingan nito ang palayong nanay ni Emil. Bruha pa rin yung dating biyanan mo. Tama ka. Hanggang ngayon pareho sila ng anak niya. Makasarili at walang pakailam sa nararamdaman ng iba. Sandali. May dapat ka palang malaman. Tila may naalala ang kaibigan. Sinalubong niya ang mga mata nito habang nakakunot noo. Sa loob na tayo mag-usap. Iginiya siya nitong maglakad papasok sa bahay. Pinapatay mo na naman ako sa kaba. Iba ang kabog ng dibdib niya nang iupo siya nito sa sofa. Noong isang araw kasi na nasa mall ako, nakita ko si Ingrid, may kasama siya. Sino? Takang tanong naman ni Lorraine. Isang batang babae. Huminto yata ang tibok ng puso niya sa narinig. Nakatalikod kasi yung bata kaya hindi ko nakita ang muka eh. Umiiyak pa't pinagagalitan ng babaeng yun. Naisip ko nga, kung nandito pa si Aya, baka kasing edad niya. Otomatikong tumulo ang kanyang luha. May nabuo sa loob niya na hindi niya maipaliwanag. Kailangan kong makita ang bata. Anya. Alam mo ba kung sakaling saan nakatira si Emil? Tanong ng kaibigan. Madali lang yun malaman. Nagmamadali niyang kinuha ang cellphone. Hello, Investigator Paulo? Gusto kong hanapin mo kung saan ang bahay ni na Emil at Esmeralda Insegne. Walang problema, ma'am. Kailangan bukas, mapuntahan ko ang bahay nila. Sigurado niyang saad. Yes, ma'am. Nangihina niyang ibinaba ang cellphone bago sinulyapan si Floribet na tumango. Malapit na ba tayo? Halos hindi rin nakatulog si Lorraine sa magdamag at hinintay na mag-umaga. Naglalakad siya kasabay ang kaibigan. Sadya niyang inihinto sa di kalayuan ng sasakyan. Sa isang lumang bahay sila dumiretso. Sigurado bang dito sila nakatira? Parang hindi titira ang dati mong biyanan dito. Dugtong ni Floribet. Mabilis niyang itinapat ang hintuturo sa bibig ng may marinig. Tumahimik naman ang kaibigan. Pinapakinggan niya ang iyak mula sa loob ng bahay. Hindi na po mauulit, Mama Ingrid. Hindi alam ni Lorraine kung bakit tumulo ang luha niya nang marinig ang pakiusap ng batang babaeng boses na iyon. Hindi ka talaga magtitunong bata ka? Perwisyo ka. Napahinto sa akmang pagtaas ng kamay si Ingrid sa bata nang marinig ang sunod-sunod na katok sa pinto. Ingrid! Malakas na sabi ni Lorraine habang hinahampas ang pinto. Gigil niyang hinawakan ng doorknob. Lorraine! Pigil ni Floribet sa kanya. Natigilan sila nang bumukas ang pinto. Agad siyang sumilip sa loob nang otomatikong humarang ang nobya ng dating asawa. Anong ginagawa ng ex-wife ni Emil dito? Umaahon ang dibdib ni Lorraine habang nasa loob ng bahay ang tingin. Gustong-gusto niyang pumasok. Napaatras siya nang lumabas si Ingrid. Anong kailangan mo? Nandito ka para kay Emil? Dagdag pa nitong tanong. Doon siya napairap. Hindi ako magsasayang ng oras para sa lalaking yun. Eh bakit ka nga nandito? Sino yung batang nasa loob? Diretso niyang tanong. Nakita niyang natigilan si Ingrid. Sino yung batang nasa loob? Mariin niyang ulit. Dahil hindi ito makasagot, hinawi niya ito pero hinablot ng nobya ni Emil ang kanyang braso. Sa lakas, napadpad siya sa sahig. Lorraine! Nag-aalalang sambit ni Floribet nang alalayan siyang tumayo. At sino ka sa tingin mo para pumasok sa bahay ko? At ang batang naririnig mo ay anak ko. Kung ayaw mo makasuhan ng trespassing, umalis na kayo. Sinulyapan pa nito ang kanyang kaibigan. Akma siyang hahakbang nang pigilan ni Floribet.
Hindi ka pwedeng basta pumasok sa loob, Lorraine. Kakasuhan ka talaga ng bruhildang yan. Kailangan kong makita kung sino ang nasa loob. Anong nangyayari dito? Dumating si Esmeralda sa eksena. Mama, itong dating asawa ni Emil, pinipilit na pumasok sa loob. Sumbong ni Ingrid. At bakit mo gustong pumasok sa loob ng bahay ko, Aber? Gigil niyang pinagsalit-salita ng tingin ang dating biyenan at si Ingrid. Lumayas na kayo rito bago pa ako tumawag ng pulis. Buliw pa ni Esmeralda. Siguraduhin niyo lang na wala kayong ginagawang labag sa batas. Dahil pag nalaman ko yun, kayo ang ipadadampot ko sa pulis. Halika na, Lorraine. Pilit siyang igniyang maglakad ng kaibigan. Muli niyang tinanaw ang bahay. May kung anong pakiramdam sa puso niya na hindi niya maipaliwanag at hindi siya naniniwalang anak yun ni Ingrid. Nang makapasok sa kotse, gigil niyang hinampas ang manibela. Kumalma ka nga, Lorraine, saad ni Floribet. May batang babae akong narinig sa loob. Siguradong yun yung batang sinasabi ko sa'yo, pero hindi pwedeng basta na lang tayong papasok sa bahay. Napahinga siya ng malalim. Malalaman ko rin kung sino ang tinatago nila. Matatag niyang sabi. Kinuha niya ang cellphone. Hello, Investigator Paulo. Ma'am, may iutos pa ako sa'yo. Sige po, ma'am. Natagpuan ni Lorraine ang sarili na naglalakad sa kumpanya. Huminto ang mga paa niya nang makita si Emil. May mga kasabay itong mga babae habang ngiti-ngiti. Sinundan niya ito hanggang sa cafeteria at doon naman ito nakipag-usap sa iba't ibang babae. Napangiti siya. Natigilan ang mga kaharap ni Emil nang mula sa ulo nito may umagos na juice. What the hell? Sa pagharap ni Emil, nakita nito ang dating asawa. Seryosong sinulyapan ni Lorraine ang hawak na wala ng laman sa baso. Bago ang buhok nitong basang-basa. Anong ginagawa mo? Tanong sa kanya ni Emil. Ginigising ka. Taka itong napakunot noo. Sinulyapan niya ang babaeng empleyado. Alam nyo, tong lalaking to hindi na magbabago. Hindi nyo alam kung anong klaseng tao ang kaharap nyo. Lorraine! Ma'am Lorraine. Pagtataman niya kay Emil nang salubungin ang tingin nito. Gusto nyo bang malaman ng kwento ng buhay niya? Niloko lang naman niyang dati niyang asawang OFW. Pinabayaan niya ang anak niya at binahay ang babae niya. Stop it! Oh, bakit? Nahihiya ka? Meron ka pa ba nun, Emil? Pinakatitigan niya ang dating asawa. Binalingan niya muli ang mga empleyado. Kung gusto niyo pang makipagharutan sa katulad ng ganitong lalaki, go ahead. Excuse me po, ma'am. Nagpulasa naman ng mga ito. Muling hinarap ni Lorraine si Emil. Nakikita mo ba ang sarili mo? Walang-wala ka na. Pero nakukuha mo pang lokohin si Ingrid? Tama na sabi! Singhal nito. Napatingin sa kanila ang lahat ng nasa cafeteria. Sumusobra ka na, Lorraine. Kaswal siyang ngumiti at humalukip-kip. Kung sobra na ako, anong gagawin mo? Hindi nakakibo ang dating asawa. You can't do anything about it, Emil. Wala kang maipagyayabang. Sabing tumigil ka na. Pagbubuhatan sana siya nito ng kamay nang mabilis na lumapit sa kanilang security. Bitiwan niyo ako. Pagwawala nito. Tapos na ang panahon na pananakit mo sa akin at ito ang sukli ko. Malakas siyang bumuelo. Bilibang anyo ng lahat ng nasa cafeteria nang suntukin ni Lorraine ang muka ng dating asawa. Dugo ang ilong nito. Galit siya nitong tiningnan. What did you do? Para kasing kulang pa ang juice para magising ka eh. Yan, gising ka na ba? Akma siya nitong lalapitan. Bitiwan niyo ako. Pwede niyo na siyang ilabas. Utos ni Lorraine sa mga security guard. Lorraine! Kaladkad si Emil ng mga gwardya. Nang makalabas ng entrada, basta na lamang itong binitiwan. Akma itong tatayo nang tapakan sa dibdib ni Lorraine, suot ang heels nito. You're fired, Mr. Insigne. No, kumpanya ko to. Wala ka ng kumpanya, Emil. Karma mo yan dahil masama kang ama at asawa. Lorraine, habang pinagmamasdan niya ang dating asawa, wala siyang maramdamang kahit anong awa, katulad ng naramdaman nito para sa kanya. Ni hindi mo ko kailanman tinuring na asawa. Napakarami mong kasalanan pero ni hindi kita narinig na humingi ng tawad. Mali na ang trato sa akin ng nanay mo pero nagbulag-bulagan ka. Nagsisi ako na mahalin ka, Emil. Ang tanging magandang naibigay mo sa akin ay si Aya.
Nawala pa na ikaw din ang may kasalanan. Sana ikaw na lang ang namatay dahil wala kang kwenta. Pinunasan niyang mga luha at buong suklam itong tinitigan. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito sa kumpanya ko. Wala ka ng karapatan sa kahit anong sulok nito. No, Lorraine! Nang tumalikod, rinig niya ang pagsigaw ng dating asawa habang hila-hila ng mga gwardya. Walang-wala na si Emil, kaya tapos na ako sa kanya. Nilukot ni Lorraine ang litrato ng dating asawa. At bago ko bumalik sa UAE, kailangan ko munang malaman kung sino ang batang kasama ni Ingrid. Dagdag niya bago tinungga ang baso ng wine. May update na ba sa investigador mo? Tanong ni Floribet na kaharap niya sa kusina. Hindi raw nalabas ng bahay ang bata. Malalim ang naging paghinga niya. Sigurado kung hindi siya anak ni Ingrid. Kailangan ko ng kumilos. Ako ang gagawa ng paraan. Anong gagawin mo, Lorraine? Sinalubong niya ang tingin ng nag-aalalang kaibigan. Hindi makikipag-usap ng maayos sa'yo si Ingrid. Siya na tong dating kabit, siya pang matapang. Kaya hindi yun magsasabi ng totoo. Alam ko, kaya si Esmeralda ang pupunteriyahin ko. Kinaumagahan, nakangiting nakatanaw si Lorraine mula sa balkonahe. Suot-suot pa niya ang magarang pangtulog. Sadya niyang inabangan ang pagdaan ng dating biyenan. Nang makita siya nito, agad itong umismid. Good morning, ex-mother-in-law. Magilo niyang batit kumaway pa. Wala akong panahon na makipagtalakan sa'yo. Hindi pa ako nag-aalmusal. Kaswal nito iyong binitiwan. Ipinatong ni Lorraine ang mga braso sa barandilya. Saktong-sakto. I'm having my breakfast right now. Gusto niyo kong sabayan? Natigilan naman si Esmeralda. Huwag kayong mag-alala. This breakfast is free. Alam ko namang wala kayong pera. Manang, pakibuksan ho ang gate. Dagdag niya. Tumalikod lang siya nang marinig ang pagbukas ng tarangkahan. Nang makaakyat ang dating biyanan, naabutan siya nitong kaswal na nakaupo. Maupo kayo, Mrs. Insigne. Anya nang makitang nakatingin ito sa ibabaw ng mesang punong-puno ng pagkain at mga prutas. Anong nakain mo? At ang bait mo sa akin? Sarkastikong tanong ng dating biyanan nang ukupahan ng silyang kaharap niya. Mabait naman ho ako. Sa taong masama lang sa akin ako masama. Kaya kung ganun ako sa inyo, alam nyo na kung bakit. Umiti siya rito bago tinuro ang pagkain. Kain na. Nagugutom na talaga ako at wala namang iniwang pera si Emil sa bahay. Nagsimula na itong kumain. Seryoso naman itong pinagmamasdan ni Lorraine. May tanong ako, Mrs. Insigne. Noong naging babae ni Emil si Ingrid, dalaga ba siya? Simula niyang imbestiga habang kaswal itong kumakain. Nang kukunin ito ang baso ng juice ay kanyang inagaw. Napatingin sa kanya si Esmeralda habang punong-puno ang bibig. Juice, nabubulunan na ako. Dalaga ba si Ingrid ng ibahay ng anak niyo? Ulit niyang tanong habang hawak pa rin ang baso. Oo na. Inis na tugon ng kaharap. Empleyado noon si Ingrid sa kumpanya at dalaga. Napatitig sa kawalan si Lorraine. Bilis, akin na yung baso. Wala sa sarili siyang tumayo at bumaba ng veranda. Narinig pa niya ang sigaw ng dating biyanan pero dire-diretso siya sa paglalakad. Sigurado ka ba? Pupunta tayo sa bahay ni Emil? Tanong ni Floribet. Mabilis ang pagmamaneho ni Lorraine habang nasa passenger seat ang kaibigan. Dalaga si Ingrid ng ibahay ni Emil. Kaya paano niya magiging anak ang batang babae na kasama niya? Paano mo naman nalaman? Sandali niya itong nilinga. Kay Esmeralda, kahit ayaw ko siyang makaharap umagang-umaga, ginawa ko. At sinabi niyang tungkol kay Ingrid? Oo, kaya alam kong nagsisinungaling ang babaeng yon. Hindi niya anak ang bata. Kung ganun, sino ang batang babaeng kasama niya? Napahinga siya ng malalim sa tanong ng kaibigan. Marami rin siyang tanong sa isip at masasagot niya lang yun kapag nakita ang batang babae. Kaya gagawin niya ang lahat para makilala kung sino ang paslit na yun. Katulad ng nakaraan, inihinto niya ang kotse sa di kalayuan ng makarating sa bahay. Hindi ba tayo bababa? Tanong ng kaibigan. Hindi. Kailangan nating humanap ng magandang tiyempo. Mula sa loob ng kotse, tinanaw nila ang labas ng bahay. Halos umangat ang kinauupuan ni Lorraine nang makita sina Emil at Ingrid na lumabas at tila nagtatalo. What are we going to do, Emil? Pwede ba, Ingrid? Nagharap ang dalawa
habang parehong problemado ang mga anyo. Ang dami-dami ko nang iniisip. Huwag ka nang tumagdag. Emil, wala na tayong makain. Kasalanan ko yun? Nilapitan ni Emil si Ingrid. Bakit hindi ka magtrabaho? Alam mo, wala ka ring kwenta. Para kang si Lorraine. Ang kaibahan lang mayaman na siya ngayon at hindi mo siya magiging katulad. Nagkatinginan sina Lorraine at Floribet nang malakas na sampalin ni Ingrid si Emil. Gigil na hinawakan ni Emil sa magkabilang braso si Ingrid. Wala kang kwentang lalaki. Ikaw dapat ang magtrabaho at gumawa ng paraan dahil ikaw ang may anak. Pareho kayo ng anak mong sakit sa ulo at perwisyo. Malakas na bumitaw si Ingrid dito. Huwag mong pakailaman na ng anak ko. Pwede ko siyang ipamigay at ipaampon. Wala kang kwenta. Ano bang pinag-aawayan ninyo? Dumating si Esmeralda. Ang layo-layo ko pa. Naririnig ko ng mga bunganga nyo. Eto kasing anak nyo hindi marunong dumiskarte. Hoy babae, huwag mong sisihin ang anak ko. Ikaw tong palamunin. Napangisi si Ingrid. Kaya naman pala iniwan niya ng dating asawa dahil walang kwenta. At kayo naman, nuknukan ng konsintidora. Hanggang sa bumukas ang pinto. Yun ang bata. Bulalas ni Floribet. Habol tingin naman iyon ni Lorraine. Pero agad na humarang si Emil at binuhat iyon kaya hindi niya agad nakita ang muka. Lumayas ka na ritong babae ka. Akmang aagawin ni Ingrid ang bata kay Emil. Akin ang batang yan. Ako naman ang nag-alaga sa kanya. At ako naman ang sinasabi ninyong ina niyan kahit hindi. Mabilis na bumaba si Lorraine ng sasakyan. Tanaw-tanaw niya si Emil na iniiwas na mahawakan ni Ingrid ang batang babae. Akin na si Aya. Natuod siya sa narinig kay Ingrid. Nag-uunahan ring tumulo ang mga luha niya nang sa wakas masilayan ng bata. At hindi siya nagkamali. Tama ang naging kutob niya at ang sinasabi ng kanyang puso. Akong nagpakahirap sa kanya at akong sinabi ninyong ina ng bata. Tumalim ang mga mata niya nang makitang hinila nito ang manipis na braso ng batang babae. Walang iya kayong lahat! Sumugod ang hingal na hingal sa galit na si Lorraine. Napatingin sa kanya ang mga ito. Hinila niya ang buhok ni Ingrid. Wala kang karapatang saktan ng anak ko. Nang mapaharap, hindi niya na ito hinintay na makapagpaliwanag. Mag-asawang sampalagad ang ibinigay niya sa pisngi nito bago binalya. Nang mapaupo, hinubad niya ang suot na mataas na estilitos. Itinaas niya yon at itinapat ang dulo ng takong dito. Pero agad na tumungo si Ingrid. Huwag Lorraine, maawa ka. Maawa? Naiiyak sa galit niyang ulit. Naaawa ka ba sa maliit na katawan ng anak ko sa tuwing pinagbubuhatan mo siya ng kamay? Naaawa ka ba nung naririnig mo siyang umiiyak at nakikiusap? Tigagal naman ng mag-ina. Sa susunod na dumapo ang kahit dulo ng daliri mo sa anak ko, papatayin kita. Nagmamadaling tumayo at halos magkandara pa si Ingrid sa paglayo. Dahan-dahan naman siyang napalingon sa batang karga ni Emil. Takot ang anyo nito habang tahimik na lumuluha. Humakbang si Lorraine pero humarang ang dating biyanan. Pagod niyang ibinaba ang hawak na sandalyas. Umalis kayo dyan. Mariing aniya. Marahan ng pag-atras nito. Wala na si Aya. Hindi mo to anak. Si Emil ang sumagot habang yakap-yakap ang batang babae. Pinagmasdan niya lang ito. Anak namin ni Ingrid ang batang to. Sinulyapan ni Lorraine si Esmeralda. Anak ko ba ang hawak ni Emil? Hindi naman maipinta ang mukha nito. Kaya nakatitig siya ritong muling marahang hinubad ang isa pang saping sa paa. Dahan-dahan siyang humakbang habang takot naman ang itsura ng dating biyanan. Huminto siya sa tapat nito. Si Aya ba ang batang yan? Mama! Pigil ni Emil sa magsasalitang ina. Lorraine! Mama! Tumahimik ka, Emil! Banta niya rito. Siya ba si Aya? Malakas niyang ulit nang balikan ng tingin sa Esmeralda. Mama! Oo! Sigaw nitong sagot. Sa wakas nakahinga ng maluwag si Lorraine. Hindi namatay ang anak mo sa aksidente. Pinalabas lang namin yon. Paliwanag pa ng dating biyanan. Maraming tumulong luha sa kanya habang pinakakatitigan ang batang pinangulilaan niya ng mahabang panahon. Aya anak. Akmang kukunin niya ang batang babae nang iiwas ni Emil. Bago pa makatalikod ang dating asawa, nasipa niya ito sa binti. Mabilis niyang kinuha ang anak at inilayo sa ama.
Dumating din ang ilang pulis na tinawagan ni Floribet. Akin na yung anak ko. Bago pa makalapit muli si Emil sa kanila, ay napigilan na ito ng mga pulis. Hinarap ni Lorraine ang buhat na bata. Anak, buhay ka. Salamat sa Diyos. Buhay ka, anak, Aya. Hindi niya magawang bitiwan si Aya, katulad noong araw na paalis siya ng bansa para magtrabaho. Kayo po ang mama ko? Inosente nitong tanong. Umiiyak siyang tumango. Oo anak, ako nga ang mami mo. Habang nakatitig siya rito, pakiramdam niya na wala lahat ng galit at lungkot sa kanyang puso. Mama? Niyapo siya ng bata ng mahigpit. Patawarin mo si mama. Ngayon lang ako. Pangako hindi na tayo maghiwalay. Ibibigay ko ang lahat sa'yo. Babawi ako anak. Hinaplos niya ang mahabang buhok nito. Napatingin si Lorraine nang dumaan ng dating asawa at dating biyenan. Isinakay ang mga ito sa sasakyan ng mga pulis. Simula ngayon, poprotektahan kita sa mga taong hindi mo dapat makilala. Walang sinayang na panahon si Lorraine. Patong-patong na mga kaso ang isinampa niya laban sa mag-ina at sa babae ni Emil. Ang pagtago at pananakit ng mga ito sa anak niya. Matapos niyang masigurado na pagbabayaran ni na Emil, Esmeralda at Ingrid ang atraso ng mga ito sa kanila ng anak niya, lumipad sila ni Aya pabalik sa UAE. Bumawi siya sa lahat ng pagkukulang sa anak niya. Pinunan niya lahat ng mahabang panahon na nagkawalay sila. Lahat ng pinaghirapan niya sa pagtatrabaho, ibinigay niya sa bata. Mama, may nagpapabigay po. Napangiti si Lorraine habang nakaupo sa isang park malapit sa kanilang bahay. May inaabot ang batang babaeng sariwang mga bulaklak sa kanya. Kanino to galing anak? Nakangiting tumabi sa kanya ang masiglang si Aya. May itinuro ito sa di kalayuan na sinundan naman niya ng tingin. Naroon ang matagal niya ng kaibigan na isang Filipino Emirati. Mabuti ito at magalang at hindi iba ang turing sa anak niya. Mama, give him a chance. Ayos lang po sa akin. Aya, ikaw lang ang gusto kong mahalin. Pero paano ka po, Mama? Naiiyak niyang hinawi ang hibla ng buhok nito. Basta kasama kita, anak. Wala na akong hihilingin pa. Ikaw ang tunay na pag-ibig ni Mama. Mama, I love you. Mahal na mahal kita, anak. Nagyakap silang mag-ina. Naiiyak siyang tumingala sa langit. Abot-abot ang pasasalamat niya na binigyan siya muli ng pagkakataon ng Diyos na maging ina sa pangalawang pagkakataon at sisiguraduhin niya na hindi niya kailanman pababayaan ng anak niya. Aalagaan, poprotektahan at mamahalin niya ito habang buhay dahil ang makapiling ito ay walang kapantay.